Hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo-lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Konsentador ka sa mga gawaing mali, tapos bibigyan mo pa ng dahilan. Okay lang ang babae, wag lang man lalaki. Kung gawain mo, at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga reaction update PH. Bigla hong nagsalita itong si Ben Tulfo laban ho sa kanyang kuya. Sino ho? Si Ramon Buang. Ayan mga ka-update. Alam naman po natin, ilang araw pa lamang ho nung lumabas itong Viva Max, nadawit itong si Rapi Tulfo doon sa 250,000 to 300,000 pesos na tip. Isipin nyo ho, tip lang ho yan pero ganoon kalaki yung binibigay nitong si Tulfo. Pero ito mga ka-update, maganda-ganda itong pasaringan na hindi maibibend yung law kasi nga mga ka-update, parang nakikita natin ay hindi niya bibiruin ito niyang kapatid niyang si Tulfo. Ito naman si Ramon mga ka-update, hindi ho natin alam kung ano yung pumapasok sa utak nito. Isipin niyo bang ipagtanggol niya pa yung kapatid niyang nambababae, nagbibigay ng 250k to 300,000 na tip? Tama ho ba yun mga ka-update? Hindi naman ho din sa kanila galing yan. Saan ho ba galing yan? Sa pinapasahod sa kanila. Sa gobyerno. Sino ho nagbabayad? Tayo ho, mga taxpayer ho tayo. Kaya may karapatan din ho tayo magsalita. Pag meron na lumalabas na issue na, ganyan. Nakakahiya ho yan. Lalong-lalo na itong kapatid niyang mahilig magtanggol sa kanya. May asawa si Rapi Tulfo. Kaya wag mong sabihin, okay lang man babae, wag lang man lalaki. Diba? Yung tuktok ng utak mo, Ramon Tulfo, ipaayos mo. Diba? Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. React na ho tayo, panoorin, reactionan ho natin. Itong naging pahayag ni Ben Tulfo sa kanyang kapatid na si Rapi Tulfo at ang isa niya pang utol na si Ramon Tulfo. Kaya mga ka-update, react na ho tayo. Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita. Tama. Siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yon. Dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. Bagamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po akong pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi sosoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid.
Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmisa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katerbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka mo para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid, whether yung dalawang senador o ako. Lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. O, di ba? Nakikita naman ho natin mga kabit na ito talagang si Tulpo, itong si Ramon, mga kabit, siguro may katigasan talaga yung pagmumuka at ulo. Hindi naman niya nga kailangan depensahan etong si Rapi Tulpo kasi nga hindi na ho bata yan. Senador din ho yan. Marunong magsalita. Hindi yung nakikisabat-sabat ka pa na pagtatanggol mong okay lang man babae, wag lang man lalaki. Kaya ikaw, Ramon Tulpo, lumaki ka na lang sa sa kagubatan, ikaw mag-isa, tumanda ka mag-isa. Tingnan mo, mismong kapatid mo, tinatapong ka na. Di ba, nahihiya na silang nagsasalita ka, nandyan ka sa social media, sino-sino yung binabanatan mo. Nahihiya na sila sa'yo. Di ba? Pag ang publiko walang pakialam sa takbo ng ating gobyerno, maraming mangyayari. Partikular doon sa sinasabing mga proyekto, programa, aktibidades ng pamahalaan na pinupondohan. Itong public participation, gising, pupukawin ko po kayo kung ano po yung dapat nating gawin na lagi tayong gising, dilat yung mata natin pagdating sa mga budget preparations or national expenditure program ng ating pamahalaan or budget ng pamahalaan, national budget, dapat nakatingin tayo dahil may public participation. Yung Bicameral Committee, Senado at Kongreso, nag-uusap na sila dyan. Ito yung sinasabi natin na sa ibaba muna yan. Kung ito'y programa ng gobyerno, pag naghanda sila ng national expenditure program, binababa muna doon sa lokal. Pagdating sa lokal, provincial level, and then sa region, and then papasok doon sa mga departamento ng pamahalaan, iba't ibang departamento tulad ng DPWH, DOH, DA, at iba pang mga departamentong may mga nila na pondo para doon sa sinasabing mga aktibidades, programa at proyekto para doon sa kanilang mga lugar. So, mga tao dapat nagbabantay. Pagdating po dyan sa mga naaprubahan na ito yung mga proyekto, ito yung mga budget natin, babalik sa DBM, Department of Budget and Management. Ngayon, titingnan kung sumobra ba or kakapusin or may gagawin pa po. Tapos, magkakaroon ng congressional hearing. Siyempre, magpapatawag sila ngayon, ganitong budget mo. Problema rito, kung instead of just simply to check, ginagawa po ng ibang mga kongresista po natin, parang tinatawag, pahirapan, ang dagay, may budget ka, pasok mo ako dyan, kapag hindi ka papasa, pahihirapan ka namin. Parang ganun. Hindi ko sinasabing nangyayari, pero nangyayari, parang ganun. Ganun na nga. Then pagkatapos niyan, ganun din ang gagawin ng Senado. Pero ito na po, magsama-sama na po, bicameral, ibig sabihin, Senado at Kongreso, pag-uusapan ng budget. Ito po ang hinihiling po natin sa ilalim po ng programa na hindi po sinasabing polisiya. Ang programa ay programa. Pag ginawang polisiya, may pamantayan, meron pong sinasabing sistema kasi nakalaad sa batas. Pero hindi pa po sinasabing bottom-up budgeting. Hindi pa po yung sinasabing legislative, no? Ang bottom-up budgeting sa ibaba, pataas na. Pagdating na sa BICAM, eto na po, no? Sige, pakinggan po natin si Senator Erwin Tulfo. Ang problema, may mga kumukontra. May mga hindi dito sa amin. Sa House, kabila, sa House, ayaw nila.
Saka sabi nga ni Senator Soto, mukhang nagkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang gano'n. Bakit biglang islas? Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? At saka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman pera ng senador yan, ni congressman. Kaya kung ako tatanungin, why not? Diba? So why do we have to hide? Diba? Pakinggan na rin natin siguro yung gusto ng taong bayan. Because after all, they elected us. Doon sa mga kasamahan ko sa Congress, these people elected us. They elected you. In short, budget yan para sa tao. For the people, by the people, of the people. Ang magpapatupad niyan ay ang ating gobyerno o ikaw legislature, senador. Tama po sinabi ni Erwin. Kasi ang problema dyan, bakit daw kasi ina-slash. Mukha atang may pumapalag sa Kongreso kasi nabubuking ng kanilang mga pinagagawa. Yun lang, kung titingnan po natin, tama. Ngayon, diyan sa parting yan na nagsasalita po siya, ako naman, gusto ko naman siguro mas maganda kung narinig po natin si Senator Erwin na hindi naman kami nag-uusap patungkol sa mga issue na yan. Iba po siya. Bihira po kami mag-uusap kasi trabaho ko po, iba rin pong trabaho niya. Siya, Senado siya. Kung pinalusot, nakalusot, hindi tayo, wag na natin mag-usapan, magkakasama sana kami. Naintindihan ko po, ano? O, pakinggan po natin to rito. Ila-livestream ba yung budget? Tinanong po yan ng reporter, pero panoorin. SD, tuloy po yung live streaming ng budget. Hindi ako mapayag na hindi naka-live stream. Kanina, kasama namin si Speaker Boji. Wala naman siya sinasabi sa akin. Hindi naman kami mapayag dahil yun ang usapan namin nila Presidente. Si President Marcos mismo nagsabi. Walang kinalaman sa laman. Gusto namin naka-open. Kitang-kita ng publiko. Sino-sino naglagay ng ganito. Sino-sino yung nagpasok niyan. Anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga. DepEd, DOH, President, Kulchong. Hindi, matagal na namin ang pag-usapan ng live stream talaga. Matagal na rin natin sinusulong yan dito, noon pa man. Matagal na yan, kahit na ako nandoon pa sa kabilang stasyon. Way back, magkakasama po kami na hindi pa po senador sila Erwin, sila Rafi. Magkakasama po kami sa T3. May programa po ako sa TV5 nung araw, so way back in 2015. Na sinusulong po natin yung bottom-up budgeting for people's participation. Pero ibang level lang dahil digitization na po tayo. Gamit na po natin yung mga digital technology, so therefore, madali na po. Nagagawa nga ngayon ang mga live streaming sa Senado pagdating sa mga Senate Blue Ribbon Committee at mga ginagawa ng mga senador, ang kanilang mga pinakikita kung paano sila naninilbihan, naka-live stream sa Kongreso at Senado. Bakit hindi po pwedeng i-live stream yung preparations ng budget pagdating mismo sa BICAM? Kasi dito po sa BICAM, eto po ang magic. Pasensya na po kayo, no? Kayong mga tatamaan sa akin, hindi ko naman sinasabing kayo ang pinatatamaan ko. Pero may sagot na yan dito. Ang sagot naman ng Kongreso, sa sinasabi na sila daw yung ayaw ang Kongreso kasi nabubwisit sila, islas-islas. O pakinggan naman ang panig ng Kongreso. Okay, panoorin. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Senator Win Gatchalian and I are already talking about how to operationalize the live streaming of the BICAM. Simulat sa pool ay matibay na ang paninindigan ng House of Representatives patungkol sa pag-live stream ng BICAM. Really? Parang ngayon ko lang ata narinig yan sa iyo, Congressman Swansing. I'm sorry to tell you that. Bakit nang hinihingi ni Toby Chanco? At that time, nagkaroon kayo, tahimik ka lang. Small committee, and hinihiling, hindi mo bigay. How much more dito sa parting to. Kung talagang sinasabi ng BICAM na okay sa inyo, de mas maganda, well and good, asahan na po natin mga bossing. Ha? Bantayan po natin yung sinasabi nila, magkakaroon ng live streaming sa pagdating sa Bicameral Committee. Manood po kayo. Tingnan niyo po ang garabuka ng bibig ng mga senador at congressman nasa Bicameral Committee budget hearing kasi makikita ninyo kung anong kanilang body language. Makikita niyo yung tonality, makikita niyo yung boses nila. Or either, nagbubulungan ba sila? Hindi, dapat yung mikropono doon. Kasi pag pinag-usapan ng budget, doon po kasi nagkakaroon ng insertion noon. Magkaiba po yung budget insertion sa budget amendment. Marami pong nalilito rito.
Hindi po magkapareho ang ibig sabihin ng budget insertion sa budget amendment. Dito po nagkakatalo. Dahil kuminsan, dyan nangyayari sa bicameral committee. Dyan din nangyayari sa bicameral committee, nangyari yung mga lintik ng mga flood control na yan. At napo, Ayan nga mga ka-update, alam naman ho natin isa hutong si Risa Hontiveros sa pumirma dyan sa bicameral. Tsaka sinabi na nga po nito si Sen. Alan Cayetano na bakit pag si Risa Hontiveros, insertion. But pag kami, ay pag si Risa Hontiveros, amendments, balik na ito mga ka-update. Tapos pag kami, insertion. Yan ho yung malaking katanungan dyan. Kung itong si Risa Hontiveros ba ay may kinalaman ba talaga sa nangyayaring nakawan dyan sa flood control issue sa bicameral at insertion. Yan ho yung malaking katanungan mga ka-update kasi tulad ngayon, di ba si Marcos Jr. dawit yung pangalan, si Martin Romualdez dawit yung pangalan sa flood control, pero nasaan ho sila? Wala ho. May naririnig po ba tayo sa kanila? Wala ho. Tahimik ko sila, nagmamasid daw. Pero kung isipin nyo mga ka-update, kung si BP Sara ho yung nadawit dito sa flood control issue, ano kayang ibabato nitong si Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, lahat ho sila, tingin nyo, ano kaya mga ibabato na naman kay BP Sara? Yan ho yung malaking katanungan. Pero ngayon, si Marcos Jr. lang yung dawit, tsaka si Martin Romualdez, wala ho silang masabi, nananahimik ho. Diba? Tahimik ho sila, pero pag si BP Sara na, okay, marami na naman silang ibinabato. Kaya itong bicameral na ito, pag ni-livestream nila, okay. Diyan ho nila chinachap-chap yung mga bilyon-bilyon. pondohan yung mga bagay na wala sa pondo kasi hinahanapan po nila ng mga pondo na pwedeng paglaanan ng pondo na wala doon sa sinasabing NEP or budget dadagdagan. So hahanapan po nila. Pag hinanapan po nila ng pondo na yan, hindi na po nakaprogram. Unprogram fund ang tawag noon. Pag hindi po unprogram fund ang tawag noon, hindi nakaschedule. So anytime, parang savings lang nila. Pwede nilang hugutin. Anytime, abangan po natin. December 12 to December 14 para makilahok, makialam. Bantayan. Maging masigasig pagbabantay. Para pagdating next year, alam na natin. Saan ang pondo? Listo na tayo. Umaasa po ngayon ang presidente po, ang Kongreso ipaprioritize daw po ang pagpasap ng 4 po na proposed legislative measure. Titingnan po natin kung mangyayari to. Kasi ito po yung 4 na to, binabantayan po natin. Pasa daw po yung anti-dynasty bill. Naku, sus Mariosep dito, mauubos. 80% ng mga nandyan sa Kongreso, pamilya yan Mula sa presidente natin, kung titingnan, dynasty. Mula po doon kay Duterte, ganun din po. Lahat naman congressman, senador, kahit na utol ko siguro, kahit na kami sasabihin dynasty. Dynasty ba kami? Ganun ba? Sigurado? Hindi pa ako kasama, kaya anti-dynasty. Pag nakasama ako dyan, anti-dynasty pa rin ako. Whatever. So, ang anti-dynasty bill, marami pong mawawala. Maraming papalag dyan. Maraming tatamaan. Pagdating sa mga congressman, gobernador, congressman, mayor, anak, konsehal, barangay, nagkalat ang angkan. Yun pong dynasty. Name me a congressman or name me a senator na wala silang miyembro ng pamilya sa politika. That is anti-dynasty. I'm excited. Sarap nito. Whew! Sana may isa kutuparan yan. Ngayon, ito naman yung Independent People's Commission Act. Excited po ako rito pero medyo mahirap po ipapasa to kasi for transparency and accountability, sabi nga nila, ito yung Independent People's Commission. Magiging problema po rito dahil yung ang ICI, walang pangil, tinanggalan ng pangil. Tulad ng sinabi ko, chinuchupin na ni Ombudsman Remulla, tapos na kayo, may binigyan pa ng taning. How much more Independent People's Commission? Patitibayin sa pamamagitan ng legislatura na magkakaroon tayo ng People's Commission. Pangatlo, yung party list systems reform. Ito yung party list na to. Ito yung talagang mainit ako rito. Maraming corruption dito sa mga party list na to. Pasensya na po kayo. May mga kapatid po ako na may Ayan mga kapatid, isa pa ho yung mga party list na yan. Isa hong nakakagulo lang yan dyan sa House of the Representatives. Nakikisaw-saw lang ho sila sa totoong issue. Isa naman sila sa mga tumatanggap ng bilyon-bilyon o milyon sa alam nyo na kung kanino yan mga kapatid. Isa hong panggulo yan, dapat wala ng party list pa. Ako okay ako dito na wala, tanggalin itong party list na ito. Tanggalin yan, mas okay. Di ba? Nakikigulo lang ho yan naninira lang ho ng mga, alam nyo na, sino yung mga sinisiraan ba ng mga party list? Most of the time kasi mga ka-update, sinisiraan ng party list, yung partido ng mga Duterte.
Pero pag kay Marcos Jr., wala ho sila nasasabi, nananahimik ko sila. Basta Duterte, mga ka-update, yan ho yung mga punterya ng mga bayaran. 100% punterya ang Duterte. Kasi nga ho, mga bayaran ho. Party list na kasapi po sila, hindi ko nababanggitin. Against po ako dyan. Na dapat i-reforma na yung mga party list na yan. Hindi naman talaga nagre-representa yun sa sectoral, kundi nare-representa mga sarili at interest nila. Kita mo nangyari doon sa dalawang magkakapatid na IAP. Di ba? Freeze yung asset nila. Nasa party list yun. Ano nangyari doon? Sabi ni BBM, freeze yung asset nila. Ito pang Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability and the Cadena Act, Institutionalizing Transparency and Accountability. Alam niyo, madaling sabihin yung transparency, accountability, byword lang yun eh. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may papatupad ba yan? Gusto natin mangyari lahat to. Of course, sinusuportahan po natin. Hanggat hindi nagpartisipa, hanggat hindi naging aktibo ang taong bayan. Pagdating sa mga preparations ng budget, nag-uumpisa sa budget ng gobyerno, doon po nagsisinasabing nagkakaroon ng korupsyon. Alam mo, pag walang budget ng gobyerno, sino magkaka-interest? Anong kukurakutin mo? Walang pondo eh. Doon tayo magbabantay sa budget. Ang gobyerno natin, pinatatakbo sa pamamagitan ng national budget. Doon sila lahat mainit sa budget eh. Paano ganansya? Paano sila kikita? Paano sila kukomisyon? Nagiging konsumisyon naman sa taong bayan. Komisyon sa kanila, konsumisyon sa atin mga boss. Pagdating sa anti-dynasty, isa-isahin ko po to. Pangako po sa inyo to. Panata ko sa inyo. Sige. Yung Independent People's Commission, iisa-isahin namin yan. Itong Party List Systems Reform, iisa-isahin po na. And Citizens Access to Disclosure and Expenditure for National Accountability. Ito po yung gusto mangyari ng ating presidente na gawin ng Kongreso. Tanong, magagawa ba? Baka sakaling okay lang pagdating din sa Congress, nag-iba na. So, bantayan po natin. Kaya kayo, maging interesado po kayo at manduhan yung mga naninilbihan sa atin, servant natin sila eh. Tayo nagpapasweldo dyan. Sumunod sila dito sa gusto natin mangyari. Naging malinaw na po tayo rito mga boss. Nung panahon po ng computerization, hirap po ang bansa natin sa computerization. Bakit? Ayaw po nila ng computer noon. Pag kinuputerize was mas madali, mas systematic sana. Nagkakaroon ng problema. Ayaw po sa customs. Diyan mabubuking kasi pag computerize mo, mawawala na yung sinasabing lumang sistema na nakasanayan po nila panahon ni kopong-kopong. Ayaw po ng computerization. So, dumating na po yung sinasabing digitization. Ito na po, digital society, digital technology, digital taxation, everything is digital. Kaya gusto po ng Pangulo, gamitin na raw yung artificial intelligence. Ito raw makakatulong pagdating doon sa sinasabing driving the national development, including legislation. Mukhang tama ang presidente natin, pero kunting lihis na ng konti, kunting enhancement. Ang AI technology depende kung paano natin gagamitin. Marami pong paggagamit ng AI. Ako po, I use extensively in a research na reference point po sa akin ng AI, Artificial Intelligence. Pakinggan po natin kung ano sinasabi po ng ating Pangulo para diyan, sabayan po natin o panoorin niyo po to ha. Pinag-uusapan namin yan dahil sinasabi, hindi parating ang AI. Nandyan na. Dadami lang ng dadami yan. Dadalaki. I was doing making a list of subjects around AI that I wanted to discuss during the ASEAN. So sinimulan ko, simple lang, AI and education, AI and infrastructure, AI and renewables. Walang katapusan yung listahan. It does not end. The longer you want, the more time you spend on it, the longer that list will become because it's going to touch everything. And it's important for us to understand it. May kasabihan yan eh. Legislation is always years behind technology. And the reason is, generally, legislators do not immediately understand technology. Meron medyo techie na nakakaintindi, pero karamihan hindi. So, what will you legislate? What's the best way for the Philippines to take full advantage, to maximize the use of AI? The other side of the equation is, what are the things na kailangan bantayan natin? Ang artificial intelligence, importante po ngayon dahil binagamit po ng mga bata yan, but be very careful kung paano ginagamit yung AI. Iba po yung human intelligence versus artificial intelligence. Naniniwala po ako na importante po yung human. Isa pa yung mga AI na yan, mga ka-update. Porket nagsalita itong si Saldico, nakita naman ho natin si Boying,
si Marcos Jr., si Auntie Claire Castro, lahat ho ng mga kasabwat ni Marcos Jr., sinasabi hong AI si Saldico. Bakit ang bilis daw ho tumubo ng buhok? Ilang araw pa lamang. Ganyan ho, kadesperada, itong mga taong ito, na lahat talaga mga kabit, sisiraan ho nila para mapagtakpan ho yung mga pagnanakaw nila sa gobyerno, pero meron na ho resibo. Lalabas at lalabas pa rin itong si Saldico. Ilang araw o weeks lang yan mga kabit, may ilalantad na naman ho yan, kaya yan po yung hinihintay natin. Kaya mga ka-update, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito sa ating tinalakay, sa ating video, komento nyo ho yan at ating pag-usapan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.